ng ating naka 1 week na ano tayo ng klase, no? So ngayon, alhamdulillah, nakabalik tayo muli. Nandito tayo ngayon sa klase natin sa panghapon, na kung saan ay pangatlong season ng ating klase. Kaninang umaga ay si Sheikh Ibrahim, at sa tanghali, mula tanghali hanggang 2:30, si Ustadza Fatima. At sa ngayon, sa last season ng ating klase ay tayo naman. So alhamdulillah, sana'y may mapupulot tayo sa mga pinag-aaralan natin, insyaAllah. Hanga kami sa inyong pagsumikap sa pananaliksik. Sana'y gantimpalaan nawa ng Allah ang lahat ng pagsumikap natin, espesyally sa inyo. Lubos kayong nagsusumikap, pagod, oras, gasto ay ginagamit ninyo alang-alang sa pananaliksik sa kaalaman sa Islam. So lahat ng yan ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Dito pa man sa mundo hanggang sa kabilang buhay ay sana'y makamit natin ang gantimpala. Last lesson natin ay hindi ako nagkakamali, ay ni-request ng ating butihing president na topic ay patungkol sa sala o tinawag na pagdadasal, no? Actually ay may mga previous tayong lesson patungkol dito, subalit di nabali na ulit man sa iilan sa atin kasi actually mayroon din mga baguhan sa ngayon. At kahit yung dating estudyante ay bilang remind sa bawat isa, no? Kaugalian ng tao na madali makalimutin, no? Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dapat lagi kayo magpaalaala sa mga tao, sapagkat ang tao ay makalimutin kung gaano mo man kadalas pinapaalaala sa mga bagay na kataruan ng Islam, ay doon sumasama ang maidudulot na kabutihan sa Kanya. Minsan tayo, alam rin natin, subalit minsan nakakalimutan natin. Kapag napag-aralan natin uli, ay para bagang napupukaw, nagigising ang ating kaalaman. So, topic natin ngayon, as-salatu wa ma yata'allaqu biha. Patungkol sa sala, patungkol sa pagdasal, at ano ang mga dapat nating talakayin patungkol dito. Una po, alamin natin ang sala ay pang ilang haligi ito sa Islam? Pangalawa. Masya Allah. Pangalawang haligi. Ang unang haligi na sa Islam ay syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ito na po ang pangalawa, ay ang tinawag na as-sala, iqamu as-sala. Anong pangatlo? Ita'uz zaka, pang-apat, saum Ramadan, pang-lima, ay hajjul bait. Man istata ilayhi sabila. Masya Allah. So yun po ang haligi sa Islam. Ang article naman ng iman ay an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Ayon ang artikulo ng iman, na artikulo ng pananampalataya ay 6. Dapat ikaw ay mananampalataya sa mayroong Allah na siyang dapat sambahin, at mayroon siyang mga propeta. Kaya tinawag na warusulihi. Ang rusul ay plural, no? Ibig sabihin, hindi lang si Prophet Muhammad, kundi maraming propeta. Simula sa sinong kauna-unang propeta? Si Adan, ano? Sumunod si Idris, tapos si Noah, no? Hanggang umabot na sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siya na po ang kahuli-huling propeta. Ang dami ng propeta, napakarami, no? Mayroong isang nagsabi na sobra 1,000, ang dami. Yung iba nagsabi na sobra 2,000, mayroong pa sobra 3,000. Subalit ang pangalan na nabanggit, ang kanilang pangalan sa banal na Quran
ay ilang katao? 25, mashallah. Na 25 ang pangalan ng propeta na nabanggit ang kanilang pangalan sa banal na Quran, subalit ang iba ay propeta rin, subalit hindi na nabanggit ang kanilang pangalan sa banal na Quran. So topic natin ngayon ay patungkol sa pagsala o pagdasal. Bago natin pasukan ang talakay na yan, ay ayon sa inyong kaalaman, ano ba ang kabutihan ng pagsala? Anong gantimpala ng pagsala? Ano mga beneficiary? Kahit dito sa mundo o sa kabilang buhay, ini kataon pahala na kadsambayang. Way, pagkasurga ka. So kapadadalo na gunsi na surga. Way. Adan may ito ba? Gunsi na surga. Adam manam siya sa kapada hadis na yagun sina surga na sula ilaha illallah. Ugada aram bun manam hadis namba so sambayang na nagunsi na surga. Ikay sento. Yung panikataw ng kapar. Pakapunas sa dusa. Sigay sa pakuburan. Taman din sa gayamoli. Pero sa kabatitin ng kanto sa Sirat al-Mustaqim kapadang bedwanon, na mabon subitialat tulad ng ating naisalaysay noon na napakadilim yung tulay na yon at napakaliit, mas maliit pa sa isang pirasong buhok at napakatalas at napakadilim. Ang maging liwanag mo doon ay yung pagdasal mo, yung abdas mo, yung ablution mo. Lahat ng nabasa ng tubig sa pag-ablution mo ay para bagang ilaw yan doon sa kabilang buhay na nakikita mo ang dadaanan mo. No? So kabilang yon. At saka dito sa kubur natin, ganun din. Yung taong mamatay, habang nakahiga siya sa kubur niya, ay dito tumayo ang kanyang sala, ang kanyang pagdasal. Darating sa kanya si Malakal, si Nakir at saka si Mungkar. Una-unang dumating dito sa bandang ulo niya, ay tumayo ang ating sala diyan. Sabi na, anong pakay mo? Bakit ka na parito? Kung ano ang katanungan mo sa tao na yan na nagpapahinga, napagod siya sa pag-ibadat niya sa mundo, kung ano man ang katanungan mo, sa amin ka magtanong. Na? Kung baga, parang magkatawang tao ang ating sala dito sa mundo, na siya ang tatanong sa lahat ng katanungan ni Nakir at saka si Mungkar. Kaya, yung mga gawain natin ay nakapalibot sa atin. Sa bandang kanan, ang ating tsaka, sa bandang kaliwa ay ang ating pag-ayuno, sa bandang paa ay ang ating pangungugali. Kung pasado ang pangungugali ng tao, ay dito yan maging secure sa kanya sa kabilang buhay, doon sa libingan. So naka-secure tayo lahat. Pero kapag may butas na makalusot si Nakir at saka si Mungkar, halimbawa doon makalusot sa sala, may interview ka, no? O di kaya doon sa zakat, ganun din. Doon sa pag-ayuno, ganun din. O doon kasablay sa pangungugali, no? So makakalusot siya. So matatanong niya yung taong patay. So balit kapag pasado ang tao, especially sa kanyang sala, kasi ang kauna-unang kukwintahin sa kabilang buhay ay walang iba kundi ang sala. Kung sakaling pasado ang ating sala, ay pasado lahat ang ating gawain. Kung sakaling ito ay pumalya, nagpilyor, ay bagsak lahat ang ating mga gawain. So yun, kabilang yun sa kabutihan ng sala ay maging liwanag natin mula sa libingan hanggang sa kabilang buhay. At sosi ito ng paraiso. Ano pa ba? Makasapal sa mawag. Makapanas sa dusa. Mapapatawad ang ating kasalanan. Makakapigil sa atin ng paggawa ng kasalanan. Kasi minsan naisip natin, bakit ako hindi umiwas ng paggawa ng masama? Walang kwenta yung pagsala ko, no? Bakit hindi ko bawas-bawasan yung pagkamaritis ko? Samantala, oras-oras ako nagsasala. O, di ba? Minsan nakukwenta natin kapag tayo ay nagsasala. Para bagang naghihinayang tayo na mawalan ng saysay ang ating pagsala kung tayo ay nagsasala. So, balit yung taong wala siyang sala, wala siyang iisipin. Na tuloy-tuloy lang ang pagmaritis niya kasi wala siyang iniingatan na mabaliwala. So kabilang yan, ang kabutihan, makapigil sa masama
makapagpatawad ng kasalanan. Alam niyo ba yung pagwudo, ablution? Kung ano pagabdas, lahat ng hugasan mo ay sa kahuli-huling, inda akhiri qatratil ma, sa kahuli-huling patak ng tubig, sa paghugas mo sa parte ng katawan mo, ay doon sumasabay ang nagawa mong kasalanan na idulot ng kamay mo, kung halimbawa kamay. Why? Halimbawa, ada na maritisan ka, guna ka ba niya pamumog, nasuko, nauliran a kinatuban ka sa nalubab pagunot idusan ka sa kano, inamaritis ang kahuay. Halimbawa, nakinig ka ng maritis naman, ay paghugas mo sa tainga mo, ay hindi lang yung physically na madumi ang nahugasan, kundi pati yung mga kasalanan na nadulot sa pagdinig mo ay nasasama rin nahuhugasan. So kaya napakalaki ang beneficiary ng sala sa pag-abdas pa lang, ay hindi lang nahuhugasan ang dumi, kundi pati ang ating mga nagawang kasalanan. No, so marami-rami tayong nabanggit na kabutihan ng sala. Bukod pa doon sa physically, ayon sa research sa science, ay sa pagsala ay napakalaking exercise. Bukod sa nakakakuha ka ng gantimpala, labas pa yon, ay napakalaking exercise. Hamakin mo, subo pa. Tulog ka pa, magigising ka alang-alang sa magyuko ka, magsujud ka, tumayo ka, mula sujud, tatayo ka. Malaking exercise yan. Bukod sa gantimpala, ay nakakagawa ka ng exercise. Kaysa yung taong hindi magsala, na magigising hanggang alas 10, na matutulog lang. Baka bangungutin pa sa tagal ng kanyang pagtulog. Di rin panggadam, di rin pagkagadam, na maslay beneficiary na. Ngayon, baliktarin natin. Ano naman ang kaparusahan kung hindi tayo magsala? Anong mga alam natin? Ano ang kaparusahan ng hindi magsala? Una, siya ay naraka. Meron hadis na kung hindi ka magsala, ay naraka yung tao na yon at makakasama niya si Firaun at saka si Haman. Siya ang kasama niya doon sa impyerno. At wala siyang susi. Anhin mo, maganda yung bahay mo kung wala ka naman susi. Hindi ka sa labas ka lang. Hindi ka makakapasok. Ano pang mga parusa? Mayroong mga sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung taong walang sala ay una ay ang sala ay pagitan ng Muslim at saka hindi Muslim. Yung tao kahit Maguindanao, Iranon, Maranao, Tausug, Yakan, ano man ang tribo mo, hindi ang tribo ang relihiyon. Hindi maari sabihin mo na ako ay Muslim dahil ako ay Maguindanao. Ang pagitan natin ay ang sala. Kahit gaano ka pa ka-pure na Maguindanao, kung hindi ka magsala, ay hindi ka po Muslim. Pero ang tinutukoy natin, yung walang sala. Yung meron pa minsan-minsan, Muslim pa rin yon. Yung bang taong sa tala ng buhay niya, walang sambayang? Kahit ni isa, wala siyang sambayang. Kahit gaano yun ka-pure na Maguindanao, ka-pure na Iranon, ka-pure na Maranao. Yun po ay hindi po siya Muslim. Hindi siya Muslim. Why? So, yun ang kasamaan ng taong walang sala, ay una, ay hindi po siya Muslim. Sinabi ni Umar, la hadda fil islami man taraka sala. Walang puwang ang tao na hindi siya magsala. Walang puwang sa Islam, walang space sa Islam, ang tao na hindi siya magsasala. Kung baga, wala siyang budget sa Islam. Ang taong hindi magsala. Sa kapanahunan ng Musa alayhi salatu wassalam, may isang babae na nangalunya, midsina, nangalunya, tapos siya ay nabuntis. Nang siya ay mabuntis, siyempre malaki siyang pamilya, ikakahiyan niya ng mga anak siya ng walang maiturong tatay. Ay ginawa niya, nang ipanganak niya yung sanggol, ay pinatay niya ito at tinago niya para hindi maikalat. Pinatay niya yung kanyang sanggol. Oo. Nagtsina pa siya, tapos nang ipanak niya para hindi mabulgar ang kanyang kasalanan, ay pinatay niya at nilibing niya. Pumunta siya sa kay Moises. Sabi niya, ya Nabi Allah, ako po ay nakagawa ng karumal-dumal ng kasalanan. Ano pong kasalanan mo?
ako po ay nakapagtsina ng alunya at nabuntis ako. At nang mga anak ako ay para hindi mabulgar sa mga tao, hindi ako mapahiya, pinatay ko na lang ang anak ko at saka nilibing ko. Agad-agad sinabi ni Moises, si Prophet Musa, lumayas ka dito sa lugar na to, umalis ka dito, baka sakaling bigla dumating ang pitna ng Allah, parusa ng Allah, so lumayas ka dito. Lumayas ang babae, nagluluha, lubos siyang nasaktan. Sabi niya, lumapit ako sa propeta ng Allah, para ako ay magbalik loob, magbago. Hindi man ako tinanggap. Lubos siyang nasaktan. Inutosan ng Allah si Jibril. Jibril, sabihan mo nga si Moises, bakit ganon ang ginawa sa tao? Wala na ba siyang alam na mas higit pang makasalanan na tao? Bakit siya ba, siya ba ang tumatanggap ng tauba? Pagbalik loob ng tao, bakit niya sinabi na lumayas na lang? Wala na siyang taubat. Bakit ba? Siya bang tumatanggap ng taubat? Sabihan mo nga si Moises. Bumaba si Jibril. Sabi niya, Moises, bakit mo tinaboy yung tao na gusto magtaubat, gusto magbago? Sabi niya, kasi napakalaki ang nagawa niyang kasalanan. Amakin mo, nangalun niya, nagtsina siya, tapos nang mabuntis, nang ipanganak, pinatay pa niya. Wala na akong alam, sabi niya, na mas malaki pang kasalanan na nagawa ng babae na yon, kaya tinaboy ko na lang. Sabi niya, alamin mo, Moises, mayroon pa mas matindi dyan na kasalanan, yung tao na hindi na magsala. Mas matindi doon. No? Yung tao na wala ng sala, hindi na magsambayang, katalamuin, hindi na siya magsambayang, napakatindi ang kanyang kasalanan, higit pa sa babae na yon na nakagawa ng kasalanan. So, sa kabila ng ating paliwanag ay siguro na-realize natin kung gaano kabigat, gaano katimbang ang pag-uutos ng pagsala. Hanggang kailan ba pinag-uutos sa atin ang sala? Ano kung may sakit tayo, hindi na tayo magsala? Sala pa rin. Hanggang kailan ang limitasyon? Sa babae, kapag may menstruation, hindi na siya magsala at hindi na niya papalitan. Hindi tulad ng pag-ayuno, na papalitan niya ito pagkalipas ng Ramadan. Bukod doon, ano ang limitasyon na huwag ka na magsala? May isip. Yun ang pinaka-limit, no? Una, hanggat nandyan pang kaluluwa sa sarili, ibig sabihin, buhay ka pa, ay hindi pa rin mawala sa iyo ang pagka-obligasyon ng sala. Pangalawa, hanggat nandyan pa yung matinong pag-iisip sa iyong isipan, ay hindi pa rin natanggal ang pagka-obligasyon sa iyo ng sala. Kung katuwiran mo lang, hindi man ako kaya magtayo, ay di ko wag kang tamayo, na umupo ka. Katuwiran, hindi ako kayang umupo, ay di humiga ka, no? Humiga ka ng tagilid sa kanan at paharap ka sa kiblat. Yung tulad ng pagkubor, sa patay, gano'n ang gagawin mo kung kaya mo. Kung hindi mo pa rin kaya, kahit ano ng itsura ng kaya mo, nakatihaya, no? So, pwede. No, kung talagang hindi mo na kaya, kahit pag ganyan, hindi mo na kaya sa kamay mo, ay yung niyat mo na lang, kahit pamagitan ng mata mo na lang. Para bagang in-imagine mo na, magsala na ako. Kung hindi mo kaya mag-abdas, huwag ka mag-abdas. Kung hindi mo kaya magtayamom, huwag ka na magtayamom. No? Kung walang makaka-abdas sa'yo, walang makatayamom sa'yo. Inshallah, mapag-aralan natin sa mga sunod, paano ang pamaraan ng pagtayamom, kung sakaling bawal sa'yo ang tubig, o di kaya walang tubig, paano ang pamamaraan. Inshallah, mapag-aralan natin. Ano bang pagtayamom? Kapalit ng walang tubig. No? Gagamit ka ng buhangin. Kapalit ng walang tubig. So mag-aabdas ka gamit ang buhangin. Hugas kamay, mumog ka buhangin, singot ka buhangin. Di ba ganon? Kasi kapalit ng tubig. Dalawa lang sa tayamom. At tatlo. Una, magmiyat ka na ikaw ay magtayamom. Pangalawa ay ilapag mo sa buhangin at saka haplusin mo ang mukha mo, no? Sa buhangin, tapos yung kamay mo, no? Tapos na. Huwag mo na pasukan ng buhangin ng tainga mo. Sisingot ka ng buhangin, no? Huwag na, hindi na gano'n. Na sadyang kapalit siya ng tubig, subalit yung proseso hindi tulad ng tubig. Na pero kapalit siya ng tubig, pero huwag mong gawin na yung proseso
ay katulad ng tubig, sisingutin mo, imumug mo, lagay mo sa tainga mo. So, hindi po yun tama. Ngayon, dito tayo sa shurut wujubiha. Sa mga paraan na niutos ang sala. Una, kapag ikaw ay Muslim, no? Kapag Muslim ang tao, ay siya ay karapat-dapat utusan na magsala. Ay yung kapitbahay mong hindi Muslim, huwag mo utusan magsala. No? Oo. At saka kung may magsala man, ay dapat dumaan muna sa, paano? Bigla mo papasok. Hindi mo siya dapat pasalahin. Mauna muna yung unang haligi ng Islam. Ano ba yon? Shahada. Pasyahadatin mo muna. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapos kung dumating yung wakto, ayun, maari mo siyang utusan. Mali yung mauna yung sala. No? Ni minsan, ka-encounter tayo sa mosque. Pagkatapos ni minsan, may mga nakhutbaan ako sa labas. Friday, pagkatapos namin magsala, kakausapin ako ng isang tao. Ustad, may balik Islam. Saan? Dito. Sabi ko, di ba kasama natin nagsala? Sabi niya, oo. Sabi ko, ngayon lang shahada, sabi niya, ngayon lang. So, mali po yun. No? Dapat shahada muna bago magsala. So, pinag-uutos ang pagsala, una kapag siya ay Islam, kapag Muslim. Pangalawa ay al-aqal, may matinong pag-iisip. Sa balyo ay hindi maari. Ganyan kay Bitoy na hindi yan dapat magsambayang. Na? Hindi na dapat magsambayang. Al-aqal, kailangan matino ang pag-iisip ng tao. Kapag nawala ng matinong pag-iisip, ay hindi na pinag-utos ang sambayang. Pangatlo ay al-bulugh, yung nasa wastong edad. Nasa wastong edad. Al-bulugh ay akil balig. Ibig sabihin ay siya ay nasa